Hello, magandang gabi po mga lalabs, mga bites. Pag-uusapan natin itong balita kung totoo ito na si Saldico nahuli na daw sa Czech Republic. Agoy, hinatay tayo dito. Good news ito para kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez at sa lahat ng mga buhaya na nakatanggap ng malita. Bad news ito kay Zaldico. Ikaw kasi Zaldico eh. Pagala-gala ka, ayan tuloy timbog ka ngayon. Ikaw ngayon ang ididiin ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez at iba pang mga buhaya sa Kongreso na nakatanggap ng maling malita. Tapos, ikukonsidera ito na malaking achievements ng Marcos sa administration, which is magkasabwat kayo sa pagnanakaw. So ayon pa dito sa balita ngayon, breaking news, no? Nahuli na si Zaldico Marcos. Kinumpirmang nasa custody na ng Czech authorities. Ayon pa dito, ibinalita ni Pangulong Marcos Jr. Na nasa kustodiya na ng mga otoridad sa Czech Republic si Zaldico matapos umano itong mahuli sa Prague, doon sa main city ng Czech Republic. So nahuli daw ito si Zaldico, pumasok daw ito sa Czech Republic sa Prague na wala daw itong tamang dokumento. Ikaw kasi Zaldico eh. Layas ka ng layas. So ayan. Nag-iikot around the Europe si Zaldico. Ayan, timbog ka tuloy. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nakakulong si Ko habang inaayos ang mga legal na proseso kaugnay ng kanyang sitwasyon. Parang meron tayong naaamoy dito Ay naman, bakit? Mamaya. Nahuli si Zaldico, sabi daw ni Marcos dito, he is now detained in Prague after cruising into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Ibinunyag din ni Marcos na nakipag-ugnayan daw si BBM sa pamahalaan, ito ang pamahalaan ng Pilipinas sa gobyerno ng Czech Republic upang matiyak na masusunod ang lahat na legal na proseso kasabay ng layuning maibalik si Ko sa bansa sa lalong madaling panahon. So, sa ngayon daw wala pang inilalabas na karagdagang detalye tungkol sa eksaktong kaso o mga susunod na hakbang laban kay Ko. Gayunpaman, tiniyak ng Pangulo na magbibigay siya ng balita sa publiko habang umuusad ang sitwasyon. Ayan. Ang tanong dito mga lalabs, mga bay, totoo kaya na si Zaldico ay nahuli doon sa Czech Republic? Or may kasunduan si Bongbong Marcos? Dahil talagang hindi tatantanan si BBM ng taong bayan patungkol dito sa isyu ng tawag dito, flood control projects na kahit ano ang kanilang ginagawang diversional tactic sa lahat na lang ng bagay, lahat ng issues yan dyan na yung nagpapakalat sila na nagpapatay-patayan, si Bongbong Marcos, at sa kung ano-ano pa, back to the square one pa rin ang taong bayan. Flood control issues, lalo na ngayon no, na sinabi ni Ping Lacson na talagang inihinto ni Ping Lacson ang pag-imbestiga dyan sa House Committee, yung sa Blue Ribbon Committee. Dahil nga, may napanood ko si Jesus Duque, di ba hindi sumunod si Ping Lacson doon sa kasunduan yata nila dalawa ni Chavit Singson.
So, pumunta si Jesus Duque doon sa Ilocos na naman, bago lang 2-3 days ago yata. So, sayaw-sayaw nga siya doon ng uurat. So, minamadali yung mga areas doon sa lugar ni Sandro Marcos. Aayusin ang mga daan doon at mga flood control areas doon, no? Inaayos para habang nakabinbin pa o nakatingga pa ang balangkas nan sa Niping Lacson. Saka na lang siguro bubuksan ni Ping Lacson ang issue ng Blue Ribbon Committee na yan sa flood control kung maayos na ang area ni Sandro Marcos. Ang kaso, naunahan na naman sila ng matalinong si Jesus Duque. Pumunta na doon at inayos ang ilang mga lugar doon na binidyohan niya, no? So, ito si Zaldico, mga lalabs, mga wayots, ito yung ididiin, ibabaon ng Marcos administrasyon sa lahat ng mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pagtutulungan ito si Zaldico ng mga kongresista at mga buhaya na yung iba dyan nasa Senado. At yung iba nasa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, kasama na dyan of course, Boying Rimulya, nakatanggap di umano. Ayan, Ping Lacson at Tuta Soto. Oh, di ba? Kung sino pa dyan yung mga nakatanggap ng mali-malita. Pagtutulungan yan si Zaldico idiin. Andyan pa yung AFP. Sino pa ang mga nakatanggap dyan? Kawawa ito si Zaldico, mga lalabs, mga bayot, kung totoong nahuli na ito at makabalik ito sa Pilipinas, tutorturin to for sure ng Marcos admin. Tutorturin to at paaminin na siya lahat. Siya lang ang lahat ng mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kanya lang yun. Idea lang niya yun. Hindi kasali dyan si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, at sino pa dyan. Ipapaamin yan sa kanya. Lahat, mga lalabs, mga bayits, para mapaghugas kamay si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Or, baka may kasunduan dito si Zaldico at si Bongbong Marcos na kunwari nahuli siya doon sa ibang bansa sa Europe. Tapos sasabihin, sige, uwi ka dito, ididiin ka namin. Pero, of course, nasa magandang kulungan si Zaldico with air condition, may internet, may Netflix with everything. Parang hotel siguro ang kulungan. Or, at sabihin, palalayain ka namin. Di ba? Basta aminin mo lang ang lahat na ikaw ang punot dulo sa lahat ng pagnanakaw sa kaban ng bayan para tigilan na kami, ako at si Insan, ng taong bayan. Di ba? We will see kung ano ang mangyayari. Pero kawawang Zaldico, ginawang sacrificial lamb. Yan.